Gagawa ako ngayon ng tonic drink ngayong araw, day 4 na. At dahil maaga ako nagising, makakapag-almusal ako ng salad. Ito rin yung ginawa ko nung nakaraan. Sinamahan ko lang ng apple yung salad, tapos inom ako ng green tea. Part na ng culture ng Japanese ang pag-inom ng green tea. Yung mga estudyante ko, ang lalagyan ng baonan nila ng tubig ay green tea din. Kahit kahapon ko pa ito ginawa, medyo malutong pa talaga yung lettuce niya. Dati palagi akong gumagamit ng dressing, kung ano-anong dressing na nagpapasarap sa salad. Nakadali rin ako sa grocery store ng murang sweet potato. Napakasarap nito kasi parang candy na yung lasa niya. Swabing almusal lang bago pumasok ng school. Kahit bumabagyo ay napakaganda pa rin talaga ng weather dito sa amin. Medyo magandang araw ngayon dahil marami akong vacant sa school. Kaya naman tinay ko na yung opportunity para makapag-aral ng Japanese at makapag-trade. Medyo malas yung mga trade ko ngayon pero tuloy-tuloy lang. Kaya nga nila ay subok lang talaga ng subok. Ngayon pauwi na ako. Nakikita niyo yung mga estudyante na yan, kahit mga elementary ay naglalakad sila pauwi ng bahay. Pag ganitong pauwi na ako, excited na talaga ako makita yung mag-ina ko. Sinalubong ako ng napakasarap na luto ng misis ko na salmon. Paborito ko talaga yung luto ng misis ko ng mga isda. Di na ako nagpatumpik-tumpik pa at nag-workout na rin ako pagka-uwi. So far, medyo gumagaan na ulit yung mga dating mabibigat. Kung may advice kayo para sa amateur na nag-workout kagaya ko, i-comment nyo lang dyan. Thank you so much. So pagkatapos mag-workout ay naligo na nga din ako. Saktong hugas lang ng mga pinggan dahil mag-uumpisa na tayong gumawa ng super healthy na tonic drink. Kailangan natin ng honey, kailangan natin ng luya, kailangan natin ng lemon, at syempre kailangan natin ng bawang. Pinag-chop ko lang yan, pagkatapos ay minix at i-shake natin. I-dice lang natin yung bawang para hindi mahirapan yung blender natin. Turuan nyo naman ako kung paano magbalat ng bawang. Minano-mano ko lang yan kung anong mahawakan ko, pinagbabalatan ko. Normal dice lang yung garlic, wag masyadong pino para mapreserve pa yung juice niya pagdating doon sa blender. Sa luya naman, pagtatanggalin nyo lang yung kamay para mabalitan natin ng maayos. Hindi man natin ma-perfect mabalatan yung luya pero at least natanggal natin yung mga darks. Mahalaga kasi yan kasi matagal mauubos tong tonic na to. Malaking part yung nag-ferment siya sa jar kaya dapat as much as possible malinis na malinis. Pagkatapos nyo i-dice yung luya at bawang, i-ready naman natin yung juicer natin para sa lemon. Ito na yung parang magiging tubig natin para dun sa jar. Ilagay nyo lang muna siya sa isang container para ma-preserve. At pagkatapos ay kunin nyo yung mga pulps pero wag nyo isama yung mga buto. At ayan, tapos na ingredients natin. Yung i-blend ko na, umiyak naman si Mika. So inuna ko muna siyang gawa ng gatas. Medyo challenging ng iwanhan si Mika kasi ang bilis niyang lumaki. Alam niyo yung feeling na gusto ko siyang lumaki pero ayoko siyang tumanda agad. At i-blend na natin ang super tonic drink natin. Salamat talaga sa pinsan ko na nagturo sa akin ng recipe na to. Tuloy pati ako nadamay dun sa pagiging health conscious niya. So iunan nyo lang yung luya, sunod nyo yung bawang, tapos yung pinakatubig na gagamitin natin ay syempre yung lemon juice. So ibubuhos na natin siya dyan sa blender bago natin lagyan ng honey. Pagdating naman sa honey, kayo na ang bahala sa tamis, depende na yun sa panlasa nyo. Huwag nyo masyadong isipin na yung honey ay matamis lang dahil malaking part ang gagampanan yan para maging healthy tong drink na to. Actually, bonus na lang talaga dahil nagpapasarap yung honey. Ngayon, i-blend na natin at habang nagbe-blend yan, ang tatandaan nyo lang ay dapat hindi maingay para hindi mga istorbo sa kapitbahay. Ngayon, pag titingnan nyo yung biniblend nyo, i-make sure nyo lang na wala ng particles na parang umiikot-ikot. Ibig sabihin nun, pinong-pino na talaga siya at na-mix nyo na siyang mabuti. May mga nalaglag kanina, syempre sayang din yun, ang mahal ng luya. So pinapako na, masarap din naman siya, hindi naman siya ganun kaanghang. I-make sure natin na sterilized yung gagamitin nating lalagyan kasi sabi ko nga matagal nating maubos to at magfe-ferment to. At ngayong ready na yung lalagyan natin at yung mixture natin, ibuhos na natin. Dahil universal naman yung blender, pwede ng 6 na lemon, 2 malaking luya, sa bawang naman ay 2 o 3. Yung honey, depende na sa inyo kung gaano katamis. Sa ingredients na sinabi ko, sakto yan sa max level ng blender. At eto na ang natural antibiotic natin. High blood, diabetes, heart disease at marami pang ibang nilalabanan nito. Pero generally, pang-boost ng immune system at pampapayat. Saktong gitara na lang tayo dahil tapos na natin lahat ng task. Kaya naman, ang moral lesson ng day 4, alam nyo na, wala. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Gawin natin ito kahit walang nangyayari pa. Sabi nga nila, there's no way but up, but we have to keep trying. Parang itong baby ko, nagtatry na siya maglakad kahit magto 2 months pa lang siya. Love you!